Hello po mga kabayan, mga kalingap ka business kapapi, magandang buhay, Analisa Reality Vlog po. Magre-reaction po ko ngayon kasi nakita ko doon sa isang reaction video din po ni Kuya July Paunel. Isa siyang bata na kinadena ng 2 taon. So hinanap po yun. Shoutout po kay Kuya July, salamat po. Nagkaroon ako ng interest. So madaling araw ko na ho, nung una kong nakita yung reaction na yon. Talagang nagmarathon ako. Pinanood ko lahat-lahat. Halos inumaga na nga ako eh. Kasi sa ngayon is, mayroon na to eh. Tingnan natin yung last na upload. Nasa part 7 na po kasi. So, umpisahan ko sa part 1 kasi napaka-interesting po yung kwento na to sa batang ito, kung sino man siya. Gusto ko siyang i-share sa inyo at ipakilala. Kasi may mga lessons po tayo na makukuha dito sa family and then sa naging sitwasyon ng bata. Pero bagong lahat, please support po natin. Ayan, sila Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalinga Prab, Jack Tapia Matubang, mga kasamahan ko pong reactors dito sa Karepa and also yung buong Kalingap team, and sa Ka-Business Official din po, support natin si Pinuno Ka-Business, Mrs. KB Official, yung bagong channel po nila, ni Mrs. Ka-Business, and then si Papa Dins TV, paki-support din ho natin, and ang Ka-Business Family channel nila, then mga kagwangs at mga kasamahan ko pong reactors dito sa Ka-Business Official. Nasa both sides po ng aking screen ang mga names. So ayun, ito po, sino ba yung binabanggit ko ditong bata? Na 2 taon siyang ikinadena, 2 taon din pong hindi naliligo o hindi napaliguan. Ayon po sa interview dito ni Kinred TV. Isa po siyang kalingap na scouter at ito, nagmi-mission po siya. I think nasa part ng Mindanao ito siya. So, ayun nga, galing kay Kuya July, doon ako na siya ang naging daan ko kung paano ko ito napuntahan, nakita. At ito nga, naging interesado ako sa kwento ng buhay ng batang ito. So, nung unang araw na pinunta ito ni kabayan, Kindred, sabi nga niya, inirefer sa kanya ng kanyang pinsan kasi malapit doon sa bahay ng pinsan niya. Nandoon sila napasyal doon. So, pinuntahan nga po nila. So, makikita nyo po sa screen. Maglalagay po ako dito. Clip. Wala po siyang sound. Nakamute na lang po kasi mayroon siyang music. Nadadala na ho ako kasi madalas po akong copyright doon sa music background. Kaya ngayon, muted po siya. At yun nga, nung tinanong doon ni Kalingap Kindred TV, yung bata, si Richard, nasa silong siya ng bahay. Doon siya nakahiga lang. So, ang haba na ng buhok niya. So, kung makikita niyo po sa picture, yung kanyang kuko, akala mo kuko ng manok na naninilaw na ang haba talaga. Grabe. Tapos, ikinadena ng tatay kasi, ayon sa kanya, kasi nagtatrabaho yung tatay na mamasada, natatakot siya na, syempre walang magbabantay daw, baka mamaya umalis, tapos manakit, makadisgrasya ng ibang tao. Kaya, kahit ayaw man ng tatay niya na ikadena siya, wala siyang choice. Kasi broken family, yung nanay daw nitong batang ito is nasa Maynila, may iba ng kinakasama. At yung batang ito si Richard, galing daw yun ng Maynila. Doon daw nagtatrabaho. Siguro doon sa nanay niya, baka, ayun, nilalaman niyang may ibang kinakasama na yung nanay, baka na-stress, nagka-problema yung bata, na-depress na siya kasi, excuse me, base po doon sa pag-interview ni Kalingap Kindred TV. Dumating po daw yung bata, yung galing Maynila, hindi pa naman ganun. So, unti-unti, nung nandoon na sa poder ng tatay niya, yun na siya. Pag tinatawag naman yung kanyang pangalan, nagre-respond naman siya. Siguro yun, parang inisip na lang ng bata, pero yung 2 taon na nandoon lang siya sa loob, sa ilalim ng bahay, na nakahiga lang siya roon. Kahit nga rin yung pagdumi doon na lang, makikita talaga na napabayaan siya. Hindi maasikaso. Kasi kung naasikaso yun, sa kamay pa lang, yung mga kuko niya, hindi dapat ganun kahaba. At hindi siya napapaliguan. At doon nga, parang yung tatay, syempre, hindi rin natin masisi. Nagiging aburido na rin sa buhay. Kaya sinabi nga ni Kalingap Kinred nga, wag pagagalitan, wag pariringgan ng mga salita ba ng mga negatibo. Kasi, mas lalong yung bata, para siguro sabi niya, wala nang kwenta yung buhay niya, ganun na lang siya. Grabe yung, kung makikita niyo po,
tingnan niyo po mabuti yung video niya, yung sa clip ko, dahil lang dyan. Ano siya, yung halos butot balat na lang ba. Pero ang puti niya, syempre mamumuti, hindi siya naandun lang sa ilalim eh. Grabe. Tapos nung ano nga, ayun, pinagupitan yung kuko. May naggupit, ni Kalingap Kindred. Grabe, makikita niyo talaga yung dumi ng ang mga lupa nandoon na, tapos yung katawan niya, nakadikit na yung mga dumi-dumi. Nakadikit na talaga. Tapos nung inaamo na ni Kindred TV, pinaupo niya yung bata. So naupo naman, and then, yun, pinakain. Tapos, uhaw na uhaw. Nakadalawang baso ng tubig base doon sa video. Talagang gutom, uhaw, kulang sa pagkain. Hindi nga naasikaso, kaya kawawa siya. Part 1 pa lang ho tayo, mabilis po ang recovery ng batang ito. Kasi gusto kong sunod-sunod talaga ang pagbibigay ko ng aking opinion dito. So sa mga nangyari na yun, masasabi kong biktima yung batang to, yun nga, sa problema ng pamilya. Pangalawang anak siya, 5 magkakapatid. Ayun sabi ng tatay niya. Nakakalungkot, nakakadurog ng puso na nakakadena yung bata. Hindi siya hindi siya violente kasi yung iba na napapraning talaga. Alam niyo yung nagwawala, marami ako napapanood nun mga nakakadena. Ito siya, wala, behave lang. Para lang siyang bahala na siya sa buhay niya, yung talagang bulagta lang siya. Naka-straight lang, nakahiga lang siya. Wala siyang tagaktak nga yung pawis, nakikita kasi syempre nasa silong siya. Tapos halo-halo na yung dumi doon, syempre yung mga lamok. Kaya nga nung inangat na ni Kindred TV yung bata, nakita niya sa likod talaga may mga dikit pa daw yung mga kanin, mga ganun, nandun yung dumi, nandun sa kanya. Pero makikita ho natin na yung pagbabago ng buhay ng batang ito. Kaya salamat po kay Kalingap Kindred TV. Suportahan po natin siya. Nakakaawa. At ito nga dito sa first time na to is, yun yung kinausap nila lang dahan-dahan. Tapos sabi nga niya kumbaga pinapaamo. Sabi niya, maliligo, kailangan mag-toothbrush, tapos pag nakapaligo na is sabi niya, bili tayo ng mga ganito, sapatos, damit, mga ganun-ganun. Para lang, nakatawa, nakasmile yung bata. Ibig sabihin yun, naiintindihan niya, naririnig niya. Yun nga lang talaga, parang binaliwala na lang niya yung kanyang buhay. So, kailangan pag gumaling na, totally, malalaman din natin kung talaga yung bakit siya naging ganun. Itong time na nakita siya ni Kalingap Kindred. So, alam ko, part 7, maganda-ganda na yung naging sitwasyon dito. Pasusundan ko po ito sa part 2, kung ano yung nangyari after nung nagupitan ng kuko, napabangon ni Kalingap Kindred, yung bata. Kasi may tutuloy ito, at doon, magiging masaya ho tayo sa magiging improvement ng batang ito. Kaya maraming salamat po sa suporta ninyo. So panoorin niyo po, please support niyo. At saka pakibisita niyo po sa channel ni Kalingap Kindred. Ilalagay ko na lang po yung kanyang account dito para mas madali po natin mapuntahan. Hindi po kayo mahirapan. Ayun. So hanggang dito na muna. Sa susunod po muli na aking mga reaction video. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.